Alam ko po, we have been to different places. At merong galing sa beach, galing sa ilog, galing sa malalamig na lugar like Baguio, Sagada, saan pa ba? Dinadjawan. Oo. Sino po ang gustong pumunta ng Dinadjawan? Okay. Kung gusto nyo, pumunta kayo. Kita-kita tayo doon sa Wednesday. Totoo ba yun, madam? Wednesday bakasyon? Tuesday, Wednesday. Oo. So mag-uumpisa na kaming maglalakad mamaya. So kung may sasakyan kayo, yeah. Anyway, find time for your family. Pinakamainam po na we can spend our time with yung ating family. Ikinagagalak ko po na makapagbahagi muli sa inyo sa umagang ito ng salita ng Diyos. At I would like to congratulate ko yung mga nakapag-undergo ng baptism. Right? So, ang Panginoon ang magpala sa inyo na nagdesisyon. I would like us to stand again in honor. Honor po sa salita ng Diyos. Kaya lang ikukonekta ko lang muna siya. Sandali lang po, malapit na. Yeah, just stand. Okay. All right. And let's read from Genesis chapter 3, verses 19. 1, 2, 3, go. Until you return to the ground, for from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Father, we thank you. Kami po ay nilikha ninyo mula sa alikabok. At dito hahanguin namin yung kabuuan ng plano ninyo dahil may development po ito. Maaring ang katawan namin pupunta sa alikabok, babalik. Ngunit yung pinakamahalaga sa amin ay yung aming soul, yung aming kaluluwa, na yun yung binayaran ho ninyo. And so, we remember today, lahat ng plano at ginawa ninyo sa aming mga buhay. Father, we thank you. Ngayong araw nga ho na ito, can we pray for Israel? Ipagpanalangin ho natin ang bansang Israel. Patuloy ho namin dinadalangin ang bansang Israel. Humaharap ho sila ngayon, Panginoon, sa napakalaki o ibang yugto ng digmaan. At ito po ay yung retaliation ng Iran. At ibang mga lugar pa, Panginoon, na controlled by Iran. We pray in Jesus' name. Lahat ng mga sundalo ng Israel, mga generals, ang kanilang prime minister, sa pangalan ni Jesus, bigyan sila ng wisdom. Father, yung mga Mossad, yung mga intelligence nila, upang maingatan ho bawat isang Hudyo na kung saan ito ho ay tribo ninyo. And so we pray for them and we speak blessing upon their lives. Lord, ang Amerika, nag-withdraw na siya ng support sa Israel, but we pray in the name of Jesus, Lord, kayo ang magpo-provide. We thank you for the evangelical churches na siyang tumutulong sa Israel, na pinakamalaking tulong po, Panginoon, sa bawat mananampalataya. Kami ay kasama, kami ay nakikiisa sa lahat ng mananampalataya na nananalangin, Panginoon, sa
bansang Israel, ang inyong mga piniling tao, the Jews, the Israelite. Father, we thank you. And so we claim victory. Sinasabi nila na pagtagumpayan nila na ang Hamas. But Father, we pray for provisions. We pray for provisions and the peace of God. Lord, maraming salamat, Panginoon. So we dedicate and we commit Israel, ang inyong bayan. Salamat po. Salamat sa tagumpay. In Jesus' name. Amen. Amen. You may now be seated. Bakit po natin ipinapanalangin ng Israel? Sapagkat ang Israel po ay nakahango lahat ng ating pinag-aaralan. Ito po, Bible nila ito, kwento nila ito. At hindi ho kwento ng Pilipino, kwento na kanilang buhay. Kaya po ang pinag-uusapan natin ay sila. Hinahango natin lahat ng ating encouragement and admonition ay galing ho sa kanilang Bible. Ulitin ko, we don't have any Bible. Walang kwento ang Pilipino. Nakakalungkot lang kasi wala akong kwenta talaga. Kaya lang, ginamit pa rin ho tayo ng Panginoon. I remember during the time na sila po ay dispersed at dito ho sa ating bansa ay tinanggap ni Manuel L. Quezon ang ilang libo-libong mga Jewish people at pinatira ho dito sa atin. And ang bansang Israel ay nire-recognize ang Pilipinas bilang bansa na tumulong ho sa kanila. And so we thank God for that. Ngayong umaga ay bibigyan ko kayo ulit ng panibagong perspective. Yung mga nakaka-attend ng PLD, binigyan ko po ito ng ibang introduction. Bakit ang Panginoon kinakailangan niyang mamatay sa krus? Bakit niya kailangan magsakripisyo? Now, dadalhin ko kayo, etong binasa ho natin, wala hong krus dyan. Wala po. Malayo siya. Kaya lang dito natin siya hahanguin yung pag-uusapan natin. But the sweat of your face you will eat bread until you return to the ground. Bakit to ganito ang nabanggit dito? Well, madalas kong sinasabi when any time or any day or any situation in the Bible, kapag may naganap po na Panginoon ho ang director, it becomes a law. Nagiging batas po ito. And so from here, hahanguin natin ang atin hong pag-aaralan. Bakit siya namatay? Bakit kailangan magsakripisyo ang ating Panginoon? Okay. Umpisan natin dito and gusto kong dalhin kayo sa isang katotohanan na bakit ang buhok nalalagas at pumuputi. Doktor ako, buhok mo madaya. Yung mga nandadaya ng buhok dyan, magpatuloy lang kayong mandaya. Ako po hindi ko na ho madadaya yung buhok na ito. Bakit? Tinitignan ko yung picture ko kaninang madaling araw. Kasi sabi ng anak ko, kahagabi, nagkukwentuhan daw sila ng ninong niya, Ninong Brutus, isang arkitekto. Ang sabi nun, gwapong-gwapo yung tatay mo noon. Pinunta ko naman yung mga picture ko na pinost ko sa Facebook. Ni gwapo pala. Bubuksan ko to, bubuhusan ko kayong lahat. Hindi mo lang kayo nakipag-agree. Joke lang po. Naiinggit siya kasi nga po during the time ay karamihan when I speak at nagpaalam ako sa teacher. Sabi ko bigyan niyo lang ako ng 5 minutes, ma'am, sir. Bakit? Meron lang ho akong sasabihin. Magcha-challenge na ako sa mga classroom. And I will introduce Jesus in 5 minutes. Mga lalaki, mga loko talaga yung mga kalalakihan eh. Ayaw maniwala sa gwapo. So maraming babae na sumasama sa Bible study. Anong gagawin ko? Sila naman, kaya dito puro mga babae. Pumalakpak nga kayo. Kayo lang talaga mababait.
Oo. So, sabi ng Brutus na to, kasi dating nakasama ko rin dahil nawala nga ako, kasama ko siya sa Tuguegarao. Nakainuman ko siya. Matanda kasi ako sa kanya ng konti. Sabi ko, Brad, bigyan kita ng pera. Ayusin mo yung aking mga drawing kasi magaling siyang arkitekto. But anyway, nung nagkahiwalay na kami, ako pumunta ng Baguio, naiwan pa rin sa Tuguegarao. Sinundan ho niya ako. Kaya lang nung pagkasunod niya sa akin, God has changed my life already. And so, pinagmamasdan niya ito every time na nasa classroom kami. Ayayin niya ako ng inuman o ayayin niya akong yung dati. Oo. Ayoko na. Kasi nga, God has changed my life already. And so, to make that long story short, he came to know the Lord at nabago ang kanyang buhay. Siya po ay, ang iniisip niya ay siya ay nasa impyerno. Ang galing niyang pintor, yung kanyang jacket, lahat ng kanyang jacket, ay pininturahan niya ng apoy at saka sa likod at saka harap may bungo. So, every day, pagkatapos minsan lang siya maligo ng 1 linggo, kaya ang pangit talaga niya. Pero nung nabago siya, araw-araw na siyang naliligo. And then, sinusundan niya kung saan ang boarding house ko, dun din siya titira. Kaya nakasama ko siya, lalo siyang lumago. And now, he is a leader of a church in Singapore. At kasama rin niya yung isang kaklase namin, I've ministered to, si Barnard, and they are working together in the ministry. Kaya nga po napakahalaga na yung buhay natin, someone else, isa o dalawa, ay may impact yung atin hong buhay bilang isang Kristiyano. Okay, so umpisahan natin. Bakit buhok pumuputi? Bakit yung mukha kukululubot? Nangungulubot? Di ko rin mapigilan. Tignan ko yung kilay ko, ba't puti naman na? Kinulayan ko minsan, after 3 days, puti din naman. Sabi ko sa wife ko, tanggapin na natin, ganyan talaga. Tanggap nyo ba? Ay, tanggap mo. Okay, ikaw lang ang may Jollibee, ha? Ikaw lang. Salamat. Alright. Now, dadalhin ko kayo sa Garden of Eden. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, Garden of Eden. Ang Garden of Eden ay tahanan ng Diyos. It is heaven on earth. Alright. Ang Diyos ay nasa kalangitan, may tahanan siya. Now, He created heaven on earth. At ito po ay Garden of Eden. Ang disenyo ng Panginoon ay He will create man. Kaya na-create niya ngayon si Adam upang maging partner niya, maging kasama niya, partner ng ating Panginoon. At dahil siya ang source of life. Okay, source of life, kamo. Ang Garden of Eden ay walang kamatayan. Sa Garden of Eden, merong life eternal dahil diyan nakatira ang Panginoon. Okay. So maliwanag, I'm giving you a picture of Garden of Eden na may mga batang tumatakbo. Ganon. Hindi pinagbabawalan ni Lord. Hala, wag niyo naman akong storbohin. Okay. Sige. Now, dito po, sa Garden of Eden, ay napakaganda. Napakaganda. There is, I can't imagine, I cannot even picture the Garden of Eden. I cannot. Maaring life is there. Green, hindi lang siguro green, baka may blue, may pink, may red, whatever. Very colorful. Life is there because God is there. Now, kailangan niya ng tao. So in the Garden of Eden, God came out of the Garden of Eden at pumunta siya sa labas, kumuha siya ng alikabok. He got a dust. He took a dust. At yung dust na ito, he formed it into a man.
and He breathed the breath of life. Ay, may buhay siya. Ang ginawa ni Lord, ng Panginoon Ama, ay dinala niya sa loob ng Garden of Eden. Sabi niya, Adan, ikaw ngayon ang kasama kong mag-aalaga dito. Binigyan ngayon siya ng job at meron siyang job description. Sinisimplify ko po yung the book of Genesis in chapter 1, chapter 2, and chapter 3 para po maintindihan ninyo. So, ganyan nga po ang nangyari. Yan ho, ang Garden of Eden. Parang ganyan lang yung picture, ano? And so, when He formed a man, this man, wala pa dyan si Eva. Pag sinabi mong Adam, Adam is, in Hebrew word, Adama. Ang ibig sabihin ng Adama ay human. And then, when you look at a deeper meaning of Adama, it is dust, clay, lupa, soil. Kaya pag sinabi mong Adan o Adam, ikaw ay lupa. Ganun po. So, do you understand? Maliwanag, ano? Kaya, ingat na po na pagka nagkaroon kayo ng apo o anak na lalaki, wag na ninyong pangalanan ng Adan. Kasi lupa ang ibig sabihin. Mababaw naman. Pero may mga kaibigan akong Adan ang pangalan. Pero sa Ilocano, Adan Latta. Alright? Pinaganda. So now, nung iniligay ng Diyos ang tao, binigyan niya ng choice. Alright? Choice. Dalawang choices. Dito ka sa loob ng Garden of Eden or sa labas ng Garden of Eden. I'm going to show you a picture. And then, drawing ko lang po ito. There's a two choice. Dalawang pagpipilian. Inside the garden or outside the garden. Kaya minsan, ang Panginoon po, in this planet Earth, in this world, God has given us choice. At kung minsan, simple lang yung mga choices. Wala na hong A, at saka AAA. Dalawa lang. Bad or good. Kaya po dito, makikita natin, inside the garden, there is eternal life. Meron hong buhay na walang hanggan. Dinidescribe ko lang po ito, ang sinasabi sa book of Genesis, para ho madali natin maintindihan. Merong eternal life, kasama si Lord, may abundance, abundant supply, sufisyente, the tree of life. Kaya nga ang pinili, ang ginawa ng ating Panginoon kay Adan ay Adan, halika, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. The tree of life or the tree of knowledge of good and evil. Alright. And so, ano pa yung choice? Alam natin na when you choose God, you have everything you need. Kaya po dito, ang nangyari, nakapasok si snake. Hindi naman pa ganyan. Isinsenyas lang natin na ganyan. Ano po? Nakapasok po yung snake. And they were tempted. I'm making it short. They were tempted. And ano po ang ginawa nila? Ano ang ginawa ng Adam at Eve? Or let's say si Adam, dahil nire-recognize ng Diyos ang pamimili ng lalaki, in those times, mahalaga ang role ng lalaki. Lalaki is the head of the family. And he is it's like Christ is the head of the church. Si Adan ay leader sa kanilang dalawa. So, ulitin ko, dumating ngayon ang deceiver, ang snake. Naku! Di ba dalawa yan? Yung tree of life. Ano yan? Kay Lord yan, alam na ninyo. Pero ito, yung tree of knowledge of good and evil, ay dito talaga ninyong malalaman yung totoong kalalagayan. Ganun ho. So they were tempted.
Kaya po, ang ginawa naman nitong dalawa, they choose the tree of knowledge of good and evil. Pinili nila yung masasarap. Ang sabi ng iba, ang interpretation nila, pinili daw nila yung apple or pinili nila yung sex. Hindi ho yan ang sinasabi ng Bible. It is just a satisfaction. Food. Kasi these are tree if you eat. Kaya nga po, huwag nating lalayuan yung salitang if you eat the tree of life, the tree of knowledge of good and evil. Pwede ninyong kainin lahat. Ayan, pwede yan. Kainin nyo lahat. Huwag lang ito. Huwag yan. Lahat, sige, kainin nyo. Ito, huwag lang. To make the long story short, ano ang pinili? Pinili nila yung pinagbabawal. Kasi maliwanag eh. Wag yan. Ay, wag lang. Lahat pwede yan. Pero ito, wag. Ganun lang siya kasimple. And here comes the devil. Pinili nila yung outside the garden. Now, makinig mabuti. Kasi dito natin makikita, paano namatay ang Panginoon? Asan dyan? Okay. So when they choose outside the Garden of Eden, ang Bible is very clear. When they choose their own will. Kaya nga po ito, this is God's will. Sorry. God's choice. Kung pinili sana nila ito, napakaganda. Kaya lang when they choose man's will, the tree of knowledge and good and evil, it is man's will. Kapag pinili mo ang man's will, according to the Bible, babalik ka sa dust. Outside the garden, dust. Alright? Yeah. Alam niyo po, I thank God. Kami hong inyong pastor, we get into the Word of God para po maunawaan ninyo ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito when we read the book of Genesis. Now, I'm trying to illustrate sa inyo in a very simple manner para maunawaan ninyo. Okay, maliwanag na. May foundation na tayo. Noong pinili ng tao na lumabas, hindi yung kalooban ni Lord, ano nangyari? Dust. Bumalik sila sa alikabok. That's why death came to all men. Okay. Maliwanag po yan, ano? Kaya po ang nangyari, napalayas sila sa harden. So they were taken out at dinala sila dito sa outside. Na yung outside, gagawin mo na lahat. Tratrabahuhin mo lahat. Kaya dito sa ating bersikulo na binasa, sweat of your face, you will eat bread. Paghihirapan mo, magtatrabaho ka. Kung pinili mo sana ang Garden of Eden, hindi ka na magpapagod because everything will be provided. Siyempre, nangyari na. Alright? Okay. Kaya po, ito po ang nangyari. They were exiled. Sabihin natin, maganda yung term na yun eh. Exiled. Labas sa kalooban ni Lord ang Adan at Eva. Now, hindi sila pwedeng bumalik kasi nakalabas na sila eh. Once you're out, wala na. Kasi patay ka na eh. Patay na. Kinakailangan ang makakapasok lang ay banal. That's why in this picture that I'm going to show you again, mayroong cherubim. Oh, sorry. May cherubim. Yang cherubim na yan, I did a research, ay isang angel, pero ang mga angel, eto lang ho yung special angel cherubim guard, na yung may gate dito, o may door, may papasukan, hindi ka pwedeng makakapasok sapagkat andun ang cherubim. At
Bago ka makapasok dyan, mamamatay ka na. Sila yung gwardya. Hindi na talaga sila pwedeng pumasok. Okay. So yan ho ang cherubim na hindi namin gaanong binabanggit sa inyo dahil parang hindi naman siya relevant ngayon. Kaya lang dahil nag-aaral tayo, gusto kong maunawaan ninyo na hindi na talaga pwedeng bumalik ang tao sa Garden of Eden. So God has to do a revision and restoration. He is still in the process of restoring people. Habang tayo po nag-i-NDS, God is still in the process of restoring people back. Kaya po magmula noon hanggang ngayon, ginagamit na ang bawat isa sa atin to tell people about God. It's not about religion. It's not about your group. No. Kaya minsan, yung iba ayaw nilang magpabaptize. Bakit? Kasi baptism daw ng cornerstone. Hindi po. Mamaya maunawaan ninyo, ha? Sige. Pumalakpak nga muna, parang nalulungkot naman ako, parang nakaganyan naman kayong lahat. Okay. Kaya nung ang tao, di na maaring bumalik, ang Panginoon ay gumawa siya ng remedyo. Sabihin mo nga po, remedy. Yan. Meron siyang remedyo. At yung remedyo na ito ay ultimate resolution. Dahil nakita na ng Diyos, nung binigyan niya ng freedom to choose, God has given man a freedom to choose what he want. May freedom na. Kaya lang, si tao, pinili niya yung the knowledge of good and evil, and that is outside the Garden of Eden. Alright? Okay, very good. Kung naintindihan nyo, sabihin nyo, nay. No, ibig sabihin nun. No, joke lang. So, fast forward tayo. During the time of Moses, kasi po, parang ang tao talagang, ang sinusundan na ng tao ay kung ano yung kanyang kalooban. Kaya nga ho, may tanong kagabi, bakit hindi palang ni Lord ginawa noon na binigay na yung salvation? Oo. Pero may sagot di ba? May sagot. May timing si Lord. Dahil ang ginagawa ni Lord, hinihimok niya pa rin ang tao na gumawa ng tamang desisyon. At saka kung ginawa na ni Lord noon ang kaligtasan, ilan lang sila? Parang ang lungkot naman. Ang gusto ni Lord, marami ang tao at maraming maka-fellowship. God is a God of timing and God is a God of order. I want you to remember that. Hindi kulang si Lord, wala siyang kulang. And even in my life, I've never asked that question. Because God, I've known Him as God who knows everything. Ang the best alam niya. Kaya bakit hindi nangyari noon? I know the God that I serve, and the God of my forefathers, mga lolo ko, alam nila na God knows everything. God knows what's best for you. Amen? Alam ni Lord yun. Malungkot ngayon? Bukas, masaya. Amen? Yeah. So, ano po nangyari? Nagbigay po siya ng instruction. Naggumawa sila ng tent of meeting. Ngayon, ang remedyo ng Panginoon ay dalhin ang Garden of Eden sa tao. Nagkaroon ngayon ng understanding, hindi na yung Garden of Eden. Ang gusto na ng Diyos, maidala yung experience, maranasan pa rin nila ang Panginoon. And so, the tent of meeting, eto na yung merong mga sakripisyo. In the book of Leviticus, hindi ko na, kulang na po tayo sa oras. Kaya ho, may tent of meeting. I'm gonna show you a picture again. Yan po. Tent of meeting. Nung araw, just picture, kasi illustration lang po ito. Andyan ho ang mga Israelites around the tent of meeting at kasama nila ang Diyos. Sino po ito? Mga Israelites. Wala hong Palestino dyan. Bakit ako galit?
Galit talaga ako sa mga nang-aaway sa mga Jews. Wala po. Sila ho ay tribo na pinili ng Diyos. 12 tribes. Alright. Dito ho sa tent of meeting, meron hong yung templo na ito, meron siyang detail na sinabi kay Moses. Meron siyang Ark of the Covenant. Meron dyan. Kaya ito po yung courtyard. Ito yung entrance. Ano po? Alright. I'm gonna use red para maliwanag. Papasok ka dito. Pasok dyan. Yan ang entrance. Merong bronze altar. So meron na silang proseso na ginagawa na detailed ng Panginoon. Na inaalay nag-aalay ng ram, nag-aalay sila ng lamb, tupa, alright? Para po yung dugo meron hong ini-sprinkle ho dito, ini-sprinkle dito, ini-sprinkle dun sa loob. Hindi na natin alam yung details na ito, pero that is how they can approach the throne of God. Ito po yung tinatawag the Ark of the Covenant. Ito po. Na dyan, the most holy place. Now, inuulit ko ito. Ang pare, meron siyang garment. At yung garment ng pare, doon sa laylayan ng kanyang damit, merong mga maliliit na bell. At yung mga bell na ito ay kinakailangang pag naglalakad siya, kailangan niyang maglakad. Halimbawa, andito yung Ark of the Covenant, dapat napapakinggan, gumaganon. Pagka ho, biglang, klang, gumanon, ay bagsak yun. Patay. And then may tali siya dito. Yung tali, paano kayo, baka pag lumapit ako, mamamatay din ako. Kaya hahatakin yun palabas. Hindi ho pwedeng maghalo ang holiness and unrighteousness. Kaya kapag lumapit sa Panginoon noong araw, dapat dalisay. Kaya po once a year, meron silang tinatawag na atonement. Etong atonement na ito, mag-aalay lahat para sa karamihan kasalanan ng mga tao. Kaya po, ang mga tao ngayon ay pwede silang magkasala dahil pagdating ng ganitong araw, may atonement, mawawala lahat yung ating kasalanan. So ganun po naging ng mentality ng tao. Kaya lang, yung design ng Panginoon, kinakailangan may dugo, buhay. Halimbawa, may animal, Ayoko naman magtawag ng animal. Pero hindi ka naman animal. Halimbawa, yung kambing. May 2 kambing. Isa ay para doon sa iaalay. At yung dugo, iaalay doon sa loob diyan sa loob na yan. Sabihin na natin ganun, That's to simplify it. At isang kambing, ipapanalangin ng pare, kung kambing yun o tupa, at lahat ng kasalanan ng tao, ilalagay doon. A symbolism. At dadalhin yan sa wilderness. Para yung tupang yun, pakakawalan na siya, yung kasalanan, kasama na niya. Kung mamatay siya, bahala na siya sa buhay niya. So, ganun po. Ganun lang ho kasimple in the book of Leviticus. Now, kaya ako pinakikita sa inyo ito para maunawaan natin, ano ba yung kalalagayan natin ito? Paano ito nag-progress na ngayon ay may mic, may ganito na, and this is how we worship. Paano nangyari yun? Anong doktrina? Paano siya na-develop into this kind of worship? Okay. Now, gumaganda, Naiintindihan niyo ba? So, lahat po na yung rituals, dito po lahat ginagawa yung rituals na yan. Diyan lahat ginagawa yung rituals. Dito, I would like to, andyan lahat yung rituals. Paglabas mo dito, paglabas ng pare, very good. Now, I just want to show you details of this, yung details nito. At dadaling ko kayo dito. Yan ho yung Ark of the Covenant. Yung Arko ng Covenant. Lakasan ng tulag. Ano ba yan? Lakas at itulag ko na Ilocano. Ano ba sa Tagalog?
Mga Tagalog, ano ba yung lakas at titulag? Nagtatagalog pa kayo. Hindi nyo naman pala alam. Hoy mga Tagalog, ako Ilocano ako. Lakas ng tulag. Okay, bahala kayo dyan. Ang laman ho nito, according to the instruction of God, lalagyan ko siya ng bersikulo, kaya kulang tayo ng oras, babasahin natin lahat yun. Inilagay nila sa loob nito ang the tablet, na yun po ay yung tablet na pinakita ng Diyos, na pinagawa o ginawa ng Diyos doon sa Mount Sinai. Nilagay po dyan at merong maliit doon. Ito, nakita nyo? Yan ay yung portion of the bread from heaven. Yung manna. Okay? And then ito po, ginawa lang hong maganda pero wala hong dahon yan. Ito ay yung rod. Rod ni Aaron. Yeah? Nakalagay po yan sa loob. And then, nakita ninyo dito, ito po ay symbolism ng cherubim. Na nagpapaalala sa kanila na hindi ka basta-basta makakapasok sa presensya ng Diyos when you enter. Kaya po dito sa loob na ito, nakalagay po dyan, hindi ho pwedeng pumasok dito ang sino-sino. Kasi po, kung ikaw ay makasalanan, then ikaw ay mamamatay. You will be dead. Bigyan ko kayo ng isang example. A very quick example lang. Kasi babalik, mamaya maintindihan natin bakit ito may ganito. Okay. Noong fast forward tayo kay David, dahil sa gera-gera, minsan po si David, kahit na siya ay presidente or siya si Benjamin Netanyahu, if you may say, is a king. Minsan po ay may mga kapalpakan din siya. So yung Ark of the Covenant, napunta kay Obed-Edom. Kanino kay Obed-Edom? Nandun sa Gaza. Okay, hello. Nakikinig kayo ng balita, ano? Sabihin na natin, nasa Gaza, nasa Philistines. Eh si Obed-Edom, abang pinagpapala lahat nung kanyang pag-umani siya ng kanyang 1 hektarya, 1,000 kaagad. Hindi ho palay noon. Ini-exaggerate ko lang. Pinagpapala lahat ng kanyang mga kahayupan. Hindi, yung mga alagang hayop. Kasi kung sa tatagalugin natin, kahayupan yun. Di ba? I-correct ninyo ako mga Tagalog. Sa Ilocano, ay galit. Dingwin. Alright. Okay. So ngayon, Brad, dali ka nga rin. Bakit ano nangyari doon si Obed-Edom? Pinagpapala. Ano bang sikreto nun? Nandun yung Ark of the Covenant. Andun yung Ark of the Covenant. Ngayon nag-inquire siya. Andi, yung Ark of the Covenant nasa kanya. Nasa bahay niya. Ano gagawin natin? Ilipat natin dito, ilipat natin. Ginawa nila ng templo. Hindi pa naman siya yung original temple. Pero lalagyan para doon ilalagay. Alam ni David kagad, he inquired, hindi pwedeng dalhin ng mga simpleng tao ito. Dapat banal. So they have cleansed themselves. Ginawa nila lahat yung pwede nilang gawin para yung magbubuhat, may details. Pinuntahan nila ang pare, ano bang gagawin? Ganito, ganito, ganito. Kailangan mag-alay tayo ng dugo. Kaya ilang step yun, Pastor? Ilang step? 7 step. 7 step. 7 step. How, yung mga nagbubuhat na nito, nagbubuhat. Mainam kasi, kaya dinidetails ko to. 2 oras na pagtuturo ito, kaya total may pagkain. Kainis naman kayo. Hanggang pagkain lang pala kayo. Every 7 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katay! Hindi ordinaryong bull. Hindi ordinaryong baka.
Magmula doon sa location, according to the expert, ay 50 kilometers. Sige. Bilang tayo Calculator. Lagay nyo calculator. Tansyahin ko. 50 kilometers ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po pagka ang step mo ay ganun lang. Pero yung 7 steps, masyadong malayo. Ano? Di bawasan natin. Hanggang 5 steps lang siya ang equivalent. 5 steps is 0.6 times 5. Kasama kasi ito para maunawaan ninyo. 3. So 3 meters. 3 meters yan. Ang 50 kilometers divided by 50 times, sige, multiply mo 50 times 0.3. Hindi. Dapat 50,000. Lagay mo pala. Sorry. Yan. 15. 15,000 na baka. Hindi pwedeng palitan yung mga pogi. Kaya the presence of God is there. Binubuhat nila yan. 1, 2 hanggang 7 and then baba. Katay, alay. Ilang araw, ilang linggo yun. Kaya ngayon, kaya may nagsasabi, kapag ka may drone, at tignan mo kung yung dinaanan nila, puro yun red. Red mula doon kay Obed-Edom hanggang doon sa Jerusalem, kung nasan si David. Dahil sa dami ng baka na kanilang ialay, ganyan ho kahalaga ang presensya ng Diyos kay David. That's why God called him a man after God's own heart. Sablay siya, may Batsheba nga siya. Yung mga anak niya ay nagkudita. Ni-rape nga nung kanyang anak din yung isang anak niya. So hindi sila matuwid. Kaya ho, sa buhay mananampalataya, hindi mo kailangan talaga maging perpekto. Ang kailangan mo lang maging dalisay ang puso at nakahandang sumunod sa Panginoon. Bakit tayo? Alright. Wala ho ito sa lecture ko, kaya lang ipinaliwanag ko lang ho sa inyo. So, ganito po kahalaga ang Ark of the Covenant. What happened? Ano nangyari? Nakakausap po ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga leader, kagaya ni Moses, at mga propeta. So, merong instruction ng Panginoon, may mga instruction sa mga prophet, kaya ho ang Israelites, meron silang direksyon. Hindi sila nawawala. Pero, ang ginagawa ng mga Israelites, they always choose the tree of knowledge of good and evil. They choose thus, they choose death, they choose away from God. Pero ang Diyos, nilalapit pa rin niya ang kanyang sarili. Kaya nga kung minsan ang kanilang kaparusahan, it will take them 70 years para lang mabago, para lang maayos, para mahimok ang kanilang mga puso. Manumbalik muli sa Diyos. Those who have ears, let them hear of what the Word of God says. Hindi nila pinakikinggan. Alright. So, ganyan po. Kaya nga po, ilang centuries na ang nakalipas. Ilang centuries na. And then, a temple was built in Jerusalem. Napakalaking templo, napakaganda. Wala ho akong picture. Na ginawa naman ni Solomon. So yung ritual ay ganun pa rin. Pareho po ang ritual. Kaya if you look at the tent of meeting nung araw, ito po ay actual picture na nasa Israel po, ay replika lamang po ito. Replika ito ng tent of meeting noon kay Moses. Actual po ito, actual. Okay. So yung details po nito sa loob, ganyan po. Alright? So nag-fast forward tayo, no? From dust, nagbigay ng instruction ng Panginoon.
At yung instruction niya, tent of meeting. And then, yung templo, eto na, fast forward tayo. And then, Jesus came. Jesus came. He was born. Plano ng Diyos. In the book of Isaiah, ang dami nang nabanggit ito. Nabanggit ko din nung nakaraan. Nagkwentuhan tayo yung last week tungkol sa kwento ng buhay ng ating Panginoon. So, nung ang Panginoong Jesus ay naipanganak, He was born. Saan siya ipinanganak? Centuries has passed. Ang nangyari po, kaya po, tignan nyo ha, si Mary at saka si Joseph, kailangan nilang bumiyahe sa temple, bumiyahe sa Jerusalem, para ho sa kanilang Passover. Para sa kanilang celebration ng Passover. At ang ating Panginoon, on 12 years old, ay siya ay nakipagtalas-tasan na sa temple, sa mga pare. Okay? Fast forward tayo, no? And then, doon sa 3 years of His life, ang disenyo ho ng Panginoon ay upang yung cherubim na ito, cherubim, o sabihin na natin yung details na ito, kailangan ho kasi yung kailangang maialay, papasok ho dito, ay buhay, walang kapintasan. Kaya po nung ating Panginoon, nagturo siya. He went to places and different places. Hindi siya lumayo 100 kilometers away, hindi ho siya lumayo ng ganun. Kung ano lang yung kaya niya, hindi na siya lumayo beyond 100 kilometers. Kung nandun lang siya, doon lang yung kanyang area of ministry. Okay. Now, noong siya ay nangangaral, may tanong. Kung minsan yung mga tanong, kaya mag-ingat ho pag nagtatanong. Yung tanong dapat ay relevant. And when you ask question, dapat yung sensible, if I may say. Etong mga ito naman, walang sense ang kanilang tanong. Kasi ang sabi ng Panginoon, okay. May mas mataas na law, sabi ng Panginoon. Even higher than the Judaic law. Malalo yung last week. And this is the moral law. Ano ba yung batas na yan? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. And love others as you love yourself. Summation and summary of the 10 commandments and the commandments. Naku, nagulat sila. Pinanghawakan nila ito ng ilang century, libo-libong taon. Pinanghawakan nila pagkatapos mababago lang na ganun. Kaya ho nagalit. Ito, blasphemy, eka. Sabi pa ng Panginoon, sabi sa kanila, ipakita mo sa amin ang Ama. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin si Lord, si Ama. Nakayabang talaga nito. Pero hindi humayabang si Lord. Sinasabi lang niya ang totoo. I came to introduce the Father. And so, summarize natin. From dust, man is sinful. Kinakailangang may maisakripisyong buhay. So, I'm gonna show you a picture again. And then, mamaya ay magkukonclude na ako. Sana. Ito ay ginawa lang natin kanina lang bago ako pumunta rito. Man is sinful. Madalas natin ito nakikita sa mga nagsishare sa atin. At ako, ito ginagamit ko. At ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, impyerno talaga ang punta. Death, eternal. Alam na natin ito. God is holy. Ang Panginoon, sabihin na nating garden. Gusto niyang ibalik. Mas magandang garden. May eternal life. And then here, will of God. Dito, man's will. Okay? Kaya po, siyempre, the next picture ay alin? Ito po.
Which that speaks of the picture. Dahil si Kristo Jesus, siya ang nagbayad ng penalty. Ang mga taong may kasalanan noon ay may penalty. Ano ang penalty? Death. Kaya lang nahusgahan na ang tao minsan noong araw pa kay Adan, he was already dead. Kaya ito ang sabi ng Bible. Okay? Andali lang. Baka mamaya magkamali na naman ako. Ito po. 1, 2, 3, go. Ayan. That is actually the center. Dahil, and then the conclusion, kaya ko dinala kayo doon sa creation, si Adam, because of the disobedience, he chooses the tree of knowledge of good and evil. He disobeyed God. So he went back to dust. Now, because of the obedience of one man, ang ating Panginoon, dahil siya, ang ating Panginoon Ama, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, the only Son, para po yung sakripisyo na gagawin, sana, wala naman kasing ibang remedyo. O sabihin mo, walang remedyo. Wala na ho talagang remedyo. Kayo na nandito, wala nang talaga kayong pag-asa. Lalo na ako. Wala na po. And the only way is Jesus. Si Kristo lamang po ang pwede nang dalhin sa proseso. Kaya dumaan si Lord sa proseso nere. Ba't gano'n na naman Tagalog mo? Ay, asan na yun? Yun. Dumaan siya dyan. Dinala siya kay Pilato. Ay, hindi. Dinala siya kay Caiphas. Alin ba, ikaw si Lord? Tayo nga, anak. Tayo din. Tayo lang. Sino mas gwapo sa atin? Huwag kayo magkakamali. Siya. Tayo lang. Tinignan ni Caiphas. Isa. Yung brief mo, 45. Ano ba size to? Ayos. Pogi. Tinig. Uy, may ganun ka. Hindi ka kumpleto, pre. Ayos ah. O, konti bawas na lang yan, pwede. Wala akong pwedeng maisampa sa'yo eh. Dalisay, pure. Pero si Caiphas, ang tingin niya talaga, tao. Totoo naman. Tao. Thank you. So galing sa Caiphas. Oy. Kaya dumaon ho siya sa pare. Ngayon, wala ho silang magawa. Si Caiphas, hindi ko pwedeng husgahan ito dahil wala akong basehan eh. Pare na po yun. Katribo niya mismo. So dinala siya sa hindi niya katribo. Sino yon? Pontius Pilate. Ano ginawa ni Pontius Pilate? Ano ba yung akusyasyon sa'yo? O andito yung inyong mga nagsampa ng kaso. Lahat sila. Ano ba kasalanan mo? Kwento. Naku, hindi kita pwedeng husgahan kasi wala ka naman palang kasalanan. Kaya lang, nung napakinggan ng mga tao, crucify him! Sabay-sabay yung mga nagrarayot. Wala akong magagawa. Ang daming tao, ako mag-isa lang. Kaya ngayon, naghugas kamay siya. Wala akong kasalanan dito. Pumunta ka dun. Bahala ka na sa sarili mo. Inumpisa na siyang tinadyakan, inupakan. Kinoronohan siya ng tinik. And they beat him. Ayokong ipakita kasi hindi yun mahalaga eh. Yung pagpapahirap. Palagi na natin nakikita on YouTube.
Alam nyo na yung kwentong iyon. And so, until death on the cross. Now, let's go to the final. Nakailang final na ako? Pang-10 na. Okay. Ito na sa Pilipos 2. Ito yung conclusion natin. Maunawaan ninyo bakit si Lord ay namatay? Alam na ninyo. From dust, kamatayan, at si Kristo ang daan. Yung picture natin kanina. I want you to take note of this. Kayo na hindi gaanong binigyang halaga ang relationship sa Panginoon. Ang church, hindi ho ang church ang daan ng kaligtasan. Church can help you, but church cannot save you. Si Kristo lamang ang daan. Kaya pagdating ho natin sa langit, hindi natatanungin ni Lord kung anong church ka galing. He will ask you, are you my faithful servant? Yun lang naman po. Kaya nga ang Panginoon, ang kanyang sasabihin with His smile and the bonds of apostles and the leaders and the prophet. Sasabihin ni Abraham, anak, halika, faithful. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Alam ko marami kang sablay, pero palagi kang repentant. Marami kang ginagawang paraan para lang ma-restore ka. Halika anak, pasok. Welcome nga ninyo. Welcome na ninyo. Welcome po lahat. Kaya po, kapag ikaw ay may sablay at palagi kang repentant, welcome. Kapag ka dito sa church, pinukpok ka ni pastor at para kang nanlupaypay, welcome. Because my goal and my intention is to teach everyone about what God wants. Hindi yung nais ko. That's why I quote scripture. That's why I teach the scripture upang maunawaan natin. May remedyo. And ano po yung remedyong ito? Once and for all, Jesus paid the penalty. Siya na po ang nagbayad ng penalty. Ulitin natin yung penalty. Brother Joel, late ka sa pagbayad ng registration ng iyong sasakyan. Ano tawag doon? Penalty. Yung license ninyo, pagka hindi nyo na-irehistro, may penalty. Hindi ka nakabayad ng kuryente, walang penalty. Wala. Ang gagawin, puputulin ka agad. Sinumbong ko na sila. Sabi ko, tanggalin nyo lahat yung nagtanggal ng kuryente nung 27. Hinahanap po nila ngayon. Gusto kong mawala siya sa trabaho. Gusto nyo? Patatanggal ko talaga siya eh. Kasi nung 27, 28, 29, 30, wala tayong ilaw. Sabi nung, sir, bawal ho yun. Bakit yung pinatanggal? Hindi ho kami, nakabakasyon kami. Ba't tinanggal din? May galit bang miyembro dito? Nasa gitna. Hindi ho. So pinahanap ko po at pinagsabihan nila na bawal ho tanggalin ang mga churches, ang mga eskwelahan, ang mga public spaces. Bawal po. Sasampahan ko sana siya ng kaso, kaya lang hindi na. Love ko na siya. Oo. Hindi man lang ako nilibre kahit McDo. Daya. So, He paid the penalty. Ang penalty natin dapat ay death. Hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos. Wala talaga. Wala po. But because of Christ, now we can access. Okay, maliwanag na yan. Punta tayo dito. Panghuli na to. Promise. Nawa, kani Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. Bible na po ito ha. Magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Bakit? Kahit taglay niya ang form. The form of God.
He was God. He was in the form of God. Pero ang sabi niya, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay niya ang Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi dapat siya mamatay. At walang kamatayan ng Diyos. Kinakailangan ang isang Diyos mapunta dito sa lupa and live with the dust. Now, you understand things now. Kinakailangan siyang maging alikabok so that He will dwell. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He became flesh and dwelt amongst us. He dwelt. Dust, He became dust. Hindi na niya ginawang kapantay ang Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. In the form of God, He unclothed Himself. Sa halip, kusa, willingly, binitawan niya ang pagiging pantay sa Diyos. Binitawan niya ito. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya para makumpleto yung requirement sa templo. Ipinanganak siya bilang tao in the form, again, form of man. Kaya ho, ang sino mang magsasabing si Kristo hindi siya tao at hindi siya Diyos, yan, impyerno talagang punta. Wag na wag po natin gagawin yan. That's why we have a teaching of the Word of God. Ang Diyos na si Kristo Jesus ay 100%. He is 100% God. God. And 100% man. Liwanag niya, no? Andyan lahat yung katanungan, ay yung sagot. In the form of, yung kalikasan ng Diyos, in the form of God, at dito, in the form of man. At nang siya'y maging tao, God who created, who gave the law, He don't want to violate the law that He gave to Moses. Kaya mismo, siya ay nagpakumbaba. Naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Maging ito man ay kamatayan niya, kamatayan sa krus. Ito pag-ibig ng Diyos hindi yun nasama. Nabawasan ho yan. Pero dito punta tayo dito. Gusto ko dito po sa English. In your relationship with one another, Paul says, have the same mindset. Mindset. Mahalaga ho yung mindset. Kailangan mabago yung ating mindset. That's why Paul was saying in Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Kaya po, pagka repentance ang sinasabi, baguhin yung utak. Baguhin yung attitude. Baguhin yung character. Have the same mind of that of Jesus Christ, who being in the very nature of God did not consider Himself equality with God something to be used of His own advantage. Hindi siya nagyabang. Ako ay Diyos, bakit ba ako magpapahirapan ng ganito? Kung talagang kayo, nagbago na. Hindi ho ganon. Hindi siya nagreklamo and take that in His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of man. No. He took the nature of servant. That's why Jesus said, I came not to be served, but to serve.
Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung mindset niya dapat ganun tayo. Yan. Being human likeness. Wow. Kaya dito mo ma-appreciate talaga ang ating Panginoon. In human likeness. Kaya likeness. Yung tao ay kamukha lang ng ating Panginoon. Pero yung ugali ng tao, hindi ho niya ugali yun. Yung likeness lang, yung features, but not the attitude and not the character of man. The character of human. And being found in the appearance of man. Inulit niya. Galing. Gusto talaga ni Apostol Pablo maunawaan. In the appearance of man. God became human in the appearance of man. And He humbled Himself, becoming obedient to death. Even death on the cross. Why He has to die? Gustong i-restore ng Diyos yung patay na wala ng remedyo, and He became the remedy. The ultimate remedy. The ultimate solution. Upang ikaw, ako, magkaroon ng access sa ating Panginoon. That is why, eto po, now we can go to the Father. I'll try if I can. Now you can go there. I gave you the whole story from Genesis until Jesus came. From dust. Kaya po, mahalaga ito sa akin. The obedience of one man. Sino yung one man na yun? Sino yung one man na sinasabi? Jesus. Kaya po, yung aking mga kasama, pwede na kayong tumayo. And then bring that communion element here para mas malalo nating maunawaan bakit siya nagsakripisyo. And I want you to keep that notes right there, okay? In the book of Isaiah, binanggit ito. And ang Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad, gusto ko ang maalala ninyo ako